Hi guys! Welcome back to the vlog! Please like and subscribe to Tito's channel. Bye! Okay na yan. Hi guys, welcome back to the vlog. Please like and subscribe to Tito's channel. Smile! Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog. It's been a while. Kamusta kayo? Comment down below. Wala akong maisip na content for now. Okay. Pero mag-start tayo ng vlog. MIA ako for the recent days kasi medyo madaming naganap. Medyo busy sa work and yung mga buy and sell transaction. Also, meron din ng bogo sa akin na buyer. Taga-Angeles siya. Actually, pinost ko na yung mga information niya sa mga selling page para maging aware yung mga ibang nagba-buy and sell tsaka yung mga seller talaga ng phone. Fortunately, may mga concerned citizen na nag-DM sa akin, nagbigay ng information. Kilala nila yung supposedly buyer natin last time. Pinuntahan ko pa siya sa Clark pero hindi siya nakipag-meet up. Hindi siya sumipot sa meet up namin. Napagod lang ako na masahe. Pero nakakain ako ng masarap sa Chili's kasi tinarit ko na lang yung self ko since deserve ko naman yan after Bogus. Nice. That's basically it yung mga nangyari the past few days. I'll update you guys today kung may mga ganap. Pero for now, nagwo-work lang ako and see you guys later. So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, nagkaroon tayo ng transaction with the bogus buyer. Ito yung picture niya, papakita ko sa inyo. Ayan yung Facebook account niya. Sa mga buy and sell and mga nagbebenta ng phone, ingat po tayo kapag nag-chat po sa inyo tong account na to. Ingat po and verify niyo pong mabuti. Long story short, chat siya sa akin ng gabi and nag-confirm siya na okay yung transaction, deal kami. The next day, nag-follow up ako kung tuloy, oo daw. And then may usapan na kami na time, tsaka ng meet up. Bumiyahe ako. Maya nag-chat siya na nagkaroon siya ng alibi na tinawagan daw siya ng TL, kailangan niya daw pumasok. Mind you guys, sabi niya sa akin off niya the next day, tapos ganun. Tapos sabi ko, ala, nakabiyahe na po ako. Ano naman po to ma'am? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige po, kausapin ko yung TL ko. Pero that time, nakita ko, nag-inquire din siya dun sa isa kong account ng buy and sell. So feeling ko, naghahanap pa rin siya ng phone na mas mura or siguro naghahanap siya ng option. Maya nag-chat siya sa akin. Sabi niya, okay sir, nakausap mo yung TL ko, tuloy na po tayo bago na lang po ako masok. Sabi niya. Yes, I don't know if this is true or false. Sabi ko, okay, sige po, nakabiyahe naman din ako. Habang nasa STX na ako, bigla na naman siya nag-chat. Sabi niya, sir, wait lang. Via chat yan, guys. Ha? Sabi niya, aalis pala si mama, walang may iwan sa pamangkin ko, di po ako pwedeng umalis, walang magbabantay. Sabi ko, ha? Anong palusot na naman yan? Sabi ko sa isip ko. That's suspicious. Sabi ko sa kanya, mama, ano po ba yan? Ang gulo niyo naman po. Nakabiyahe na po ako, nasa STX na po ako. Kung gusto niyo po, deliver ko na lang po sa inyo since kako may grab naman sa Angeles, sa Clark. Pero hindi na siya nag-reply. Tapos, ayun. Ito pa guys, ang mali ng buyer. Legit na account naman siya. Legit na tao. Ang mali niya, in-accept niya yung friend request ko. Ako naman, kapag may transaction ako na nag-a-add sa akin, kasi mostly ng mga nakaka-transact ko, nagbe-verify siya ng account since naka-private ako, nagpapa-add sila. So, eto, luckily, nagpa-add siya. In-add niya ako, tapos in-accept ko. Kinuha ko na yung mga details sa account niya, nag-screenshot na ako ng mga pictures, yung mga pinupuntahan niya, ganon, ganyan. Nakakuha ko ng mga pictures niya, pati yung mga update kung saan siya nag-work. Luckily, yun nga, nakakuha ko bago niya ko i-unfriend. Nung di na siya nag-reply, habang nasa STX na ako. Ginawa ko, pumunta ako sa company kung saan siya nag-work na sinabi niya, and na-verify naman ng ibang tauhan doon na doon nga siya nag-work. Binigyan lang ako ng email kung saan ko pwedeng i-report sa HR yung buyer. Nag-post na din ako sa mga Facebook group ng mga buy and selling na para maging aware din sila and para hindi na rin makaabala yung buyer natin. Nice. Ito pa guys, add ko lang. After ko mag-post dun sa mga group, may mga nag-message sa akin na kilala daw nila. One thing pa, siya daw pala suspect nung isang iPhone 15 Blue na nawawala. Kilala siya nung nag-chat sa akin, kaklase siya nung anak niya. Tapos nawala yung iPhone niya, tapos nagkaroon daw ng iPhone yung babae. Ewan ko kung totoo yung kwento, pero yun nga, possible na siya daw yung suspect. Sorry. Tinanong ko din kung saan yung address nung bogus buyer na yon. Binigay naman nila and nag-send din sila ng proof nung tirahan nung buyer. Tsaka napicturean nila mismo yung buyer doon sa area. Ito yung picture nung bogus na buyer doon sa area na sinend sa akin. May mga nag-comment din na that same day din daw dapat makikipag-transact sila doon sa bogus buyer. Buti na lang daw. Nakita nila yung post ko kaya hindi na rin natuloy. So yun lang. Normally naman kapag malayo, nagpapa-advance payment ako ng 100 to 150 lang para hindi rin isipin na baka. Ganun sabi ko, yung advance payment na yun, hindi ko naman po kawalan yun. Hindi naman po ako papasira dun sa 100, sa 150 na yun.
Mostly naman, nagbibigay naman sila ng payment since malayo din naman ako. Pero this time, since nakuha ko kasi yung mga details ng buyer, nagbigay din siya ng mga information and na-verify ko naman na tama yung information niya. Kaya hindi na ako nag-ask kasi isang FX lang naman yung Clark. Pero yun nga, unfortunately, nabiktima pa rin tayo ng bogus. Pero lesson learned and nakapagbigay naman tayo ng awareness dun sa iba. Okay, so back to work. Yun lang naman yung mga ganap na previous days and magwo-work muna ako. Update ko na lang kayo guys later kung may ganap tayo. Ay shit, nag-vlog pala ako. Nalimutan ko mag-update. Kakatapos ko mag-lunch, hindi ko na napicturan. Okay. Sexy. Eme. Huh? Ang lunch ko pala kanina ay Bicol Express, yung kawali. Yun lang. Nalimutan ko mag-update. Tapos nagawa din pala ako ng marble potato kagabi. You with cheese. Yun lang. Bye-bye. Meanwhile, So yun guys, update lang. Almost done na ako sa work. Kumakain kami ng steak ni RG. Binigyan niya ako. Thank you sa steak, oh. Welcome! Up until na wala pa rin akong idea kung anong ganap mamaya. Magwa-vlog ako, magpo-provide ako ng mga clips and I'll update you guys later kung anong magiging ganap natin this Friday. So, see you! Goodbye! 3 hours later. Hey guys, update lang. Nandito na ako ngayon sa Mabalsik. Medyo maambon. Ayan. Di ko sure kung naririnig niyo ako ng malinaw kasi medyo maingay. Maraming truck tsaka mga sasakyan na dumadaan dito. Ayan, mga nasa likod ko. So, matetest talaga natin tong quality nitong mic. Ilalagay ko ulit sa comment section tong link ng mic natin. Ayan, may parating na truck. Di ko sure kung malinaw pa rin tong sound ko. Lakas oh. Oh my God. Ang lakas oh. Nahilo ko eh. Pero nandito tayo ngayon sa may Balsik na nga. Inihintay ko lang si James. Pa-out na siya in a bit. And after that, diretso na kami uuwi sa bahay. Wala pa namang plano ulit. See you guys sa bahay mamaya. Ayun guys, nandito na si James. Ayan, nasundo ko na siya. Pauwi na kami ng Orani. See you sa bahay. Ingat tayo. Okay. Hello, welcome back. Nakauwi na kami kakatapos kong maligo. Grabe guys, sobrang lakas ng ulan kaya hindi na ako nakapag-update kanina. Pagkarating namin ng bahay, dire-diretso na ako naligo tapos si James naligo din. Nandun siya sa labas, pinapatuyo niya yung mga damit niya. Ito lang yung fit natin. This shirt is from Uniqlo. Regalo to ni Mami Marby. Shout out sa'yo Marby. Happy Independence. So yun lang. Mag-iisip na ako ng dinner. Magluluto ako today and see you mamaya. Hello, welcome back. Magluluto ako ng dinner natin, sardinas, ginisa. Meron tayo ditong bawang sibuyas. Prepare lang natin to and then magigisa tayo. Mag-crack lang tayo ng bawang. Chop lang natin yung bawang. Okay na tong bawang. Mag-iwa tayo ng sibuyas, isang sibuyas. Iwain lang natin tong sibuyas. Okay na. Set aside. Buksan natin tong mga sardinas. Okay na tong sardinas natin. Magigisa na tayo. Mainit na tong kawali natin. Mag-start na tayo mag-gisa. Yan. Gisa lang natin. Okay. Nalimutan ko pa na maghiwa ng kamatis. Okay na yan. Since tomato flavored naman to. Pwede na rin natin isunod tong bawang. Pag nagigisa ako, naglalagay na ako ng pampalasa sa ginisa. Tulad ng asin tsaka paminta. Gisa pa lang, masarap na siya. Oh, okay. Pag medyo brown na yung bawang sibuyas natin, pwede na natin sunod itong sardinas. Lagay muna natin itong maliliit. Mix lang natin kasi tumatalsik siya. Tapos itong pinakamalaki. Huwag natin masyadong haluin para hindi madurog yung sardinas. Gentle na paghalo lang. Okay. Also guys, para di sayang yung mga katas ito, maglalagay ako ng konting tubig. Lagay tayo ng konting tubig. Perfect. Wait na lang natin siyang kumulo, tapos okay na yan. 1 eternity later. Pag kumukulo na siya guys, okay na yan. Pwede na natin kainin. Sobrang sarap, grabe. Pwede na! Kain tayo! Sobrang latida! Ito yung ulam natin guys, sardinas. Smile! Hey! Hey! Kain tayo! Hi guys! Nandito kami ngayon sa may bandang palengke. Mamimili lang si James ng cat food. After nito, dediretso kami dun sa may bayan. Mag-withdraw lang saglit. Let's see kung anong gagawin or kung diretso na kaming uuwi. Hello! Bakit? Sino ka ba? So, nandito kami ngayon sa may China Bank. Ayan si James nakapila. Hintay lang natin siya. Buti tumigil na yung ulan kanina guys. Sobrang lakas ng ulan. Ayan, as you can see, basang-basa yung daan. Pero ngayon, okay na. Hopefully, hindi na mag-ulan ngayong gabi para ma-added ko rin si James.
Nandito kami ngayon sa may Rafa. Sa likod lang siya ng China Bank dito sa may Orani. Nagkikrave kasi ako na okwa, yung Korean tofu. Ito kami lagi bumibili, 70 pesos lang siya. Okay. Isang nga pong tofu. Apo. Guys, may mga Korean products din sila. Ice cream, pang shabu-shabu, samgyeopsal, ayan. Yan yung tofu natin. Meanwhile. Hey guys, bahay na kami ulit. So, bumili lang kami itong Korean tofu. I-cubes lang natin siya and then i-deep fry. Wala na siyang kailangan na salt and pepper or flour. Hindi katulad ng tofu cubes. Okay. Tofu cubes nga ba yung tawag doon? Basta yung tofu square pala. The truth will set be free. Will na, lalabas ang katotohanan. Kasi masarap na siya sis. Lasa siyang taho. Lalo na kapag fresh na fresh tong tofu. So tara, gawin na natin. Kalahati lang yung iluluto natin kasi busog pa naman yung mga tao dito. Okay. I-cubes lang natin siya and then diretso natin i-deep fry. So, nagpainit lang ako ng mantika. Tapos, sasalang na natin to. Medyo maingay kasi nagpapatuyo ng helmet si James. Yan si James, di ko alam kung naririnig niyo pa rin ako. Nagpapatuyo siya ng helmet namin. Kasi, sobrang lakas ng ulan kanina. Pochi! Come here! Natakot siya guys, kasi dun sa ingay. Yan guys, pag mainit na yung mantika natin, pwede na natin isalang to. Careful lang kasi basa siya. Magtatalsikan yan. Wait lang natin siya mag-golden brown, tapos din natin siya babalik ka rin kasi mamaya magbitak-bitak siya. Hindi naman niya maninikit since mainit naman yung kawali at mantika natin. Sobrang sarap yan guys, kahit wala na siyang timpla. Goods na yan. One eternity later. Kapag nag-golden brown na yan guys, okay na yan. Simple lang natin siya lulutuin over high heat. Grabe, sarap. Ito na yung finished product guys. Tikman na natin. Favorite ko to guys kasi hindi katulad yung mga nabibiling tokwa dun sa palengke. Ito kasi hindi siya maasim. Lasas talaga siyang, alam niyo yung sa taho, yung kulay puti lang niya. Ganun yung lasa niya. Creamy siya, hindi siya maasim. Kaya favorite siyang snacks. Masarap din siyang iulam. Okay. Kaya tara, tikman na natin. Diba, init. Grabe. Try nyo guys. Korean tofu. Favorite ko to. Sarap. Sarap. So yun guys, busin lang namin to and then diretso ko nang ihatid si James mamaya. Baka hindi na pala ako makapag-outro since medyo umaambo na naman and mahirapan ako mag-vlog. Thank you so much sa pagsama at panonood ng aking mini vlog for today. I hope you guys enjoy. Also, please don't forget to comment, like, and subscribe to my vlog. See you again next time. Bye-bye. Ingat kayo lagi.